Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, pizza 10 sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, uban ni hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong ipadangat ato ang labing wahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Kikis pag-asa maktan, Miss Ana Dumdum, good morning. Yes, ma'am. Good morning. Good morning sa tanan ti paminaw. Makini atong weather update karong adlaw. And kabahin sa atong LPE nga ginamonitor kahapon, ni gawas na kini sa atong area of responsibility o ni develop ingon sa kabagyo or tropical depression, and so far wala ni direktang effect sa atong nasod karong adlaw. Sa laing bahin ng kaning southwest monsoon na hangin ang habagat nagaapektar sa central ug sa southern Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ug tungod niini diri sa Central Visayas makasinati kitag usahay wa panganoron ngadto na sa madagom na kalangitan, aduna na tayo tsansa ni mga isolated rain showers or thunderstorms dala sa habagat. O kining sa hangin ug kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan ng hangin gikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpan magapasulabi ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Diri sa Subo, kadagatan na ipagtaom inig alas 9:52 kamuntagon ug muna sa inig alas 5:21 sa kahaponon. At ang temperatura nasa 26 to 31 degrees Celsius. Ug adlaw masalop alas 6:05 sa kagabion. Dili ako kutob kini si Ana Dumdum kadiri sa DRS Pag-asa Mactan. Maayong buntag, daghang salamat. Miss Ana? Yes, Miss Ana. ma'am. Yes, good morning, ma'am. Ma'am, unsay ato ang forecast for the next few days considering nga karong tibuok semana mausab ni ang atong gitawag og brigada eskwela nga mo'y pagpangandam usab sa ato ang mga ginikanan, sa mga eskwelahan ug atong mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan. Are we going to expect rainy days for the rest of the week? Since so far ma'am wala tay weather system karon nga direkta nga nakapektar, particularly LPE or bagyo, kini lang ang hanging habagat may ato ginabantayan, but diri sa Central Visayas effect niini posibilidad mag-cloudy nya, pero dili ingon nga natin mga sinilugan mga pag-ulan karon or ugma, and sa Wednesday onwards posible po ma'am mag-improve na po na itong weather. Okay, that's good to know. Thank you, Ma'am Ana, and may buntag niyong tanan dinas Pag-asa Mactan. Masa pa yan ma'am, may buntag. Okay, maukad to si Miss Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Mactan alang sa ato ang latest weather update. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 65 smuggled vehicles seized in Talisay raid. Sa Super Balita sa Sunstar, 65 ka smuggled nga sakyanan gisakmit sa LTO. Sa The Freeman, raid on auto shop in Talisay City. Smuggled right-hand drive vehicles seized. Sa Banat News, sa The Freeman, smuggled right-hand drive vehicles gisakmit yarda diha sa Talisay City, gironda sa LTO ug NBI. Sa Philippine Daily Inquirer, after debates, Shiz
takes oath to lead Sara trial. Sa Philippine Star, Cheese takes oath setting in motion impeach trial. Sa Manila Bulletin, Senate ready to try VP Sara. Escudero takes oath as impeachment court presiding officer. Ug sa Tempo, hunting horror. Man mistaken for wild boar, shot dead. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, among ipadangat kaninyo atong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team ug ato nasab nga makauban ang kinakusgan nga si Attorney John Destacamento. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Karon attorney ari sa ta sa atuang mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga kakuwang sa mga lingkuranan usa sa nating problema sa Pusok Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu subay sa pag-abli na usab sa klase sunod semana. Kinitungod kay sagad sa ilang mga lingkuranan nga gipanggamit ni atong milabay nga school year nangaguba na og di na luwas gamiton sa mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nagsugod na karong adlaw ang Brigada Eskwela ug nangandam na ang mga magtutudlog mga ginikanan alang sa pag-abli sa school year 2025-2026 sunod Lunes, Hunyo 16. Ang mga classrooms ug kisame nga nangaguba niadtong bagyong Odette sa tuig 2021 gigahinan na og 2.9 million pesos ug kasamtangan na kining gipang-ayo. Apan gawas sa mga classrooms, suma pa sa assistant school principal nga si Randero Hapitan, nakasinati sila og kakuwang sa mga lingkuranan. Nibutyag siya nga ato silang gipahigayon nga inventory, 30% ang kakuwang sa ilang mga lingkuranan. Kinitungod kay ubay-ubay ang mga nangaguba nga mga plastic ug steel armchair nga gipanggamit sa nilabay nga school year ug dili na kini mapahimuslan. Last year okay pa to. Karon lang nga medyo nanay mga
depektoso ba nga mga armchair. So amo na nang gikuan kay delikado ba sa mga bata pud mga simbako mga tuwan sila sa mga buak nga mga armchair ana ba. Putaw mo gud na katong mga lingkuranan na nagdiri sa una. Usa ang grade 3 advisor nga si Lucena Siguros ang nanginahanglan og bagong lingkuranan tungod kay sa 40 ka mga bangko sa iyang classroom, 30 na lang niini ang anaa sa maayong kondisyon. Yung makita diha nga mga chairs wala nay armchair, nakiwang-kiwang na mura na po siya kimay. Wala po siya backwood portion nga makasandig ang mga bata. So need siya og chairs. Kung naay mga donors, why not? Dawat ra jud mi. Gawas ni Ana, usa-usab sa nakita niyang kinahanglan ng pulihan mao ang blackboard, apan may nalang kay aduna sila TV nga mo'y gamito niya sa iyang klase. Hinuon ni Butyag si Hapitan nga ila na kining gipaabot ngadto sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Sa kasamtangan, nakig-alayon una sila sa ilang mga stakeholders aron nga paspas masolusyonan ang maong problema. Apan tungod kay sunod semana na ang pag-abli sa klase, sigon pa ni Hapitan nga ang mga hinipusan nga mga kahoy nga bangko lang una mo'y gamiton sa mga classrooms nga nagguwang og lingkuranan. Napamtay mga lingkuranan nga sa una nga nahabilin gyud amo asa nang gi kuan itong mga kahoy. Mao na amo ang temporary lang sa kaya gigamit ron actual kato ng mga plastic nga naay steel. Sa dato sa mong tunghaan, aduna na sila 2,440 ka mga enrollees ug gilauman pa nila ang pagsaka niini. Samtang ang maong tunghaan usab nakadawat og school supplies gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nadawat kini nila niadtong buwan sa Mayo ug ipasalig nila nga ang tanan mga tinun-an makadawat sa maong mga school supplies. Gilangkuban kini og writing pads, writing notebook ug composition notebook. Adto na kini nila ipang-apod-apod sa mga tinun-an sa unang adlaw sa klase. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Samtang mga tinun-an sa elementarya o kindergarten nakadawat og libreng school supplies gikan sa syudad sa Mandawi. Mga parolees o probationers nitabang usab sa Brigada Eskwela sa Mandawi City Central School. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang Mandawi City Central Elementary School nagsugod kaganinang buntag sa pagpanghatag sa school supply. Ang mga kindergarten nakadawat og kit nga dunay sud nga gray nga bag, papel, colored paper, coloring materials, gunting, glue, raincoat ug uban pa. Ang mga tinunan sa elementarya gikan sa grade 1 hangtod grade 6 gihatagan usab og mga school kits nga naglakip sa gray nga bag, mga notebook, papel, lapis, ballpen, raincoat, PE uniform ug uban pang mga gamit. Si Dr. Luella Guerrero, principal sa Mandawi City Central School niingon nga gigahinan sila og 3,700 ka set sa supply base sa populasyon sa tunghaan ni adtong uwahing school year. Si Consel Malcolm Sanchez, ang chairman sa Committee on Education niingon nga ang syudad ni gahin og 80 milyones pesos gikan sa Special Education Fund alang sa pagpalit sa mga supply. Ang budget na aprobahan miaging tuig. Kada ablis klase ang mga ginikanan usa gina sa mga problema nga ilang giatubang bitaw nga asa mo kuha, asa mo palit o kining mga school supply sa mga bata na ang Dakbayas Mandawi nagpakabana nga naghatag yun og importansya sa atong mga kaigsuunang mga estudyante sa Dakbayan nga ang edukasyon priority yun nato diri sa Dakbayas Mandawi. Gawas sa syudad sa Mandawi nihatag usab og lain nga set sa school supply ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Samtang nagsugod na usab ang Mandawi City Central Elementary School sa Brigada Eskwela. Nagsugod lang ta para ma-set up lang nato o hinay-hinay ang eskwelahan. Pero actually ang brigada is around year-round man siya nga activity. So dili lang gid kayo problema ang paglimpyo sa eskwelahan kay gi-maintain man gina nato no. So karon lang na highlight kay daghan man tang stakeholders nga ning join sad nato. Lakip sa nitabang ang mga parolees o probationer gikan sa Mandawi Parole and Probation Office. Siya kay kabahin man ni siya sa ato ang programa pod nga mahimo tang kabahin sa community no tinuod gid ni siya nya mo coordinate pud ta sa principal nya dako kay kalipay ang principal dinhi ug ang mga maestra no pananglitan ron kanang kalisod anang pagkabot anang kahoy nga putlon. Laing batch sa mga parolees ang mutabang usab sa Brigada Eskwela ug mga adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, mga nagtrabaho sa Metro Ware 2 sulod sa Mactan Export Processing Zone nagprotesta at tubangan sa Department of Labor and Employment Condole 7. Gikasagmuyo nila ang 3 ka buwan nga shutdown sa ilang pabrika ug pagkatangtang sa 1,800 ka mga trabahante. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gipaagi sa liyok protesta ang kasagmuyong naangkon sa mga trabahante sa Metro Ware 2
tungod sa mga gihimong lakang ngadto sa ilang kaubanan. Atubangan sa buhatan sa Department of Labor and Employment 7 sa Dakbayan sa Sugbo. Gibuhagay sa labor groups ang ilang gibati ngadto sa mga nanarbaho. Sama na lang sa 3 ka buwan nga shutdown sa Metroware 2 diin, dili pa nila maklaro kung wala ba himuon nga sanina gikan sa laing nasod alang sa usa ka international clothing brand. Ganam anam usab sa kadagkuan ang layoffs kung pagpanangtang sa trabaho ngadto sa 1,800 ka mga empleyado. Dason usab sa partido manggagawa nga labor union busting usab ang gibuhat sa kadagkuan sa Metroware 2 diin, wala gina ang kahingawa sa factory workers pinagi sa usa ka union. Niapil ang kadagkuan sa PM Cebu sa nimong dialogo ngadto sa Dole 7. Nauta namin nganong Metroware kung naghinay daw ang Sport City according to the management, pero nanguta namin nganong Metroware 2 lang if shutdown. Paman sila klaro itubag raman nila performance daw, low performance ang Metroware 2. Dungan sa ilang protesta, miduso ang union gikan sa Metroware 2, inubanan sa Omega Piglas Union og notice of strike sud sa Dole 7. Gilagway sa ilang leader nga dili makatarunganon ang gibuhat sa mga kumpanya. Ang nitabuan niya, nag-terminate nila pinaagi sa ilang palisiya nga demerit system, pero kuan daghan lang mga dagkog demerits nga empleyado nga nalaban nila wala tanduga, mga opisyalis ra gilaras. Nga gipadayon nila ang pagpalanog sa panawagan ngadto sa palibot sa MEPS sa Lapu-Lapu City. Gikumpirmar sa Dole 7 nga gipakonvene na ang Quick Response Team aron sabutan ang dugang pang-interventions bahin sa nimong kahingawa sa mong mga trabahante. Kabahin ni noon ang nimong protesta karong adlaw sa ka Global Day of Action alang sa mga mamumuo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, pamulitika o personal nga interes mas gipatigbabaw sa kasamtangang liderato sa Kongreso, inay ang panaghiusa sa tanan. Kini maoy usa sa mga bugat nga rason nganong wala ni pirma si Deputy Speaker Duke Frasco sa manifesto aron suportahan si House Speaker Martin Romualdez. Dugang kasayuran hiatod ni Gian Navarro. Una nang gikumpirmar ni Deputy Speaker og Cebu 5th District Representative Duke Frasco nga wa siya ni pirma sa Manifesto of Support aron padayonon ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress karong Hulyo. Pinagi sa gipadalang statement karong adlaw, nakita niyang mas gipalabi ang personal nga interes kung isgutan ang pamulitika. Gipangayuan siya og pirma niadtong Mayo 14 alang sa manifesto kag Romualdez. Apan wala siya midayon tungod sa inanay nilang pagsusi og mga konsiderasyon. Nasayran gikan sa mga kaubanan sa Kongreso sa Visayas ug Mindanao nga susama usab ang ilahang nga gibati nga mao ang pagpalabi sa politika. Maong nasagmuyo si Frasco kung nganong halos sukwahina sa nimong mandato isip mga magbabalaod nga mao ang pag-abag sa katawhan pinagi sa gidusong mga polisiya. Tungod sa nahimong desisyon, gitangtang si Frasco sa National Union Party. Matod sa presidente sa partido nga si Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte, nga sukwahi kayo kini silang lakang nga mao ang solid support kang Romualdez. Gitaho ni House Deputy Speaker J.J. Suarez nga anaas sa 285 ka mga magbabalaod ang nisuporta sa liderato ni Romualdez pinagi sa pagpirma sa manifesto. Apan niya itong nakalabay lang nga weekend, mitingog ang asawa sa House Speaker nga si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez og bidepensa sa mga hungihong bahin sa giingong pamulitika sa Sugbo. Gitataw niya nga wala siya'y intensyon nga mudagan pagka-gobernador dinhi sa Sugbo, sukway sa mga nanggawas nga hungihong. Maong nanawagan siya pinagi sa social media nga ihunong na ang paglambigit kaniya sa lokal nga pamulitika ug masatagan na lang og pagtagad ang kasamtangan niyang katungdanan. Dason usab ni Romualdez nga ang politika nagsentro unta sa serbisyo publiko ug dili ang pagduwa-duwa sa posisyon. Maong dili siya ang ngayang iamong sa mga pasangil ni Frasco. Sa katapusan, gipanghinaot ni Frasco nga tinud-on ang tiunay nga panagiusa sa Kongreso, inay nga magbahin-bahin alang na sa politika. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, nadakpan sa manhunt operation sa Inayawan Police Station ang duha sa tulo ka mga suspitsado sa pagpusil patay sa 17 anyos nga batang lalaki dito sa Basak Pardo ni atong Hunyo 5 sa gabi.
Mga suspect positibong gitudlo sa mga saksi nga mo'y naghimo sa maong krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha sa tulo ka mga suspitsadong responsable sa pagpusil patay sa 17 anyos sa sitio Exoville, Barangay Masak Pardo nitong Huwebes, Hunyo 5, 2025. Ang nadakpan kini sa gilusog nga follow-up operation sa Iniwan Police Station alas 8 sa buntag kaghapon dito sa Barangay Kinasang-an sa siyudad sa Sugbo. O nang nadakpan sa Richard Olango Dalman sa mga barangay, human nga dunay nakahatag impormasyon og pagka alas 12:05 sa hapon, nadakpan usab ang kauban ini nga si Romel Villeta alias Tukmol. Ang pabiling gawas no na lang mao ang kauban ini nga si Anisito Caballero Ibrado alias GR nga hangtod karon nagtago-tago na. Nitong Huwebes alas 6:20 sa gabi naposilan patay ang 17 anyos nga si Jezreel Rosende Olchano sa Exoville, Barangay Pardo sa siyudad sa Sugbo. Base sa migawas sa investigasyon nga ang target sa tulo ka mga suspitsado mao ang usa ka alias Ating nga nagpuyo sa Bogorapit. Si alias Ating usa ka drug personality dinadakpanan niadto nga Hunyo 5 nga nabalhog na usab sa Iniwan Police Station. Ang iyang pagkasiko po ay naghatag og iwang kung kinsa ang misuway sa pagkutlo sa kinabuhi nga miangin na hinuon sa 17 anyos nga lalaki. Positibo siya nga ang tulo mo'y nagpusil patay sa 17 anyos. Sanglit sa miging buwan gipusil usab siya niini nga ang bala mitapsing lang siyang bukton. Human makuha ang tanang kasayuran milo sa dughat post operation ng Iniwan Police Station sa posibleng ipangtaguan sa mga suspitsado. Doon ay mihatag impormasyon kung asa nagtago-tago sila nga Dalman og alias Tukmol nga mahinungdan nga wala nila kinilungi sa pagpangita hangtod nga sila napusasan. Sa investigasyon nga nakuha sa mga sakop sa media sa usa sa mga intelligence personnel sa CCPO nga dili lang magpahingan nga ang tulo puro sa mga drug personality og naa kini sa listahan sa PNP nga mga high value target ug sakop sila sa Nadera Drug Group ug Nadera Gun for Hire Group. Tungod ni gidayeg ni Police Colonel Enrico Figueroa, hepe sa Cebu City Police Office, ang Iniwan Police Station nga wala muhurong sa pagpangita sa mga suspitsado. Gimando ni Figueroa nga pangitaon usab ang kauban ini nga pabilin pangagawas nun nga si Anisito Caballero Ibrado alias GR nga gituan nga naara sa Kinasang-an Pardo nagtago-tago. Giandam na ang kasong homicide nga ipasaka sa Iniwan Police Station batok sa maong nga mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCT News. Mga itong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Huwag inyo ko itong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Unya, pikiman sa oras, mo break mi karong taod-taod og sa pagbalik si Attorney John Destacamento na lang kay unsa man to ikatampo ng impeachment nga di ta abogado. Char, di ba na? Maglayog-layog tanin niyo kay kini murag naa sa iludhan. Sige na lang ligluhod og kasal. Ako ang magluhod ba gud gyapon na attorney kung sa kanang korte dili mangguro, no? Luhod. Ang luhod na so buhato na witness. Di ay no. Sige. Na ako'y i-witness nga kasal, ambot nga na sila tayo nagminyo, apil-apil char. Alas 9 bibitaw ang schedule. So, mga ikong dispensa og sa pagbalik si Attorney John Destacamento na lang kay siya mo hisgot sa mga legal nga mga hisgutanan. Legal nga hisgutanan kabahin aning ongoing nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung
ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Misuway apan napakyas ang minority bloc sa Senado kagahapon kagabi sa pag-convene unta sa impeachment court aron sugdan ang impeachment trial against ni Vice President Sara Duterte. Human ang pipila ka oras nga panaglantugi, panagdebate kabahin sa unsay mga rules of procedure nga kinahanglan nilang i-follow na ka-come up sa kompromiso or compromise ang Senado, ang minority o ang majority bloc sa Senado. So kagahapon nunot aning maong compromise si Senate President Chis Escudero mi take na sa iyang oath isip presiding officer sa impeachment court nya karong hapon mo formally take oath na usab ang mga senador karong hapon alas 4 a day before the schedule kay diba June 11 man unta to supposedly sugdan pero kagahapon man god mi palabang miduso og kining motion si Senator si Senator Coco Pimentel siya man ning minority floor leader diha sa Senado gusto siya nga unta mo convene na ang Senado isip impeachment court kay matod pa niya ang nahilatid sa konstitusyon man kuno is trial shall begin forthwith. So gisigundahan ni mi second si Senator Risa Ontiveros pero imbis nga magbinutaray ang mga membro sa Senado, ang mga senador kagahapon nagdebate na hinuon sila about sa procedure kay daghan pang mga legal o procedural nga mga aspeto sa impeachment ang ilahang gusto nga tukion og tubagon. So human atong taas kaayo nga pipila ka oras nga pagdebate mao to nga ang na-come up nila is number 1 ang articles of impeachment i-refer sa nila dito sa Senate Rules Committee. Number 2 si Senator Francis Chis Escudero
patakon sa iyang oath of office is a presiding officer of the court, which happened yesterday. Nya kagahapon karon ang mga senador pod mo take og oath of office pod karong alas 4 sa hapon isip mga senator judges. Pero ang kining kompromiso wala nakauyon si Senator Bato de la Rosa ani nga kay baw man ta nga supporter sa mga Duterte. Kay matod pa niya human niya nakadungog sa motion ni Villanueva about sa compromise. Si Senator Bato de la Rosa sige ni siya og pangayo sa iyang assurance or sa assurance ni Escudero nga ang pag-take og oath itself wala ni nagpasabot nga matrigger na ang formal convening of the court. Sa may pasabot ani. So importante man gud nga ma-convene ang Senado mga higala. Importante nga ma-convene ang Senado una masugda ng impeachment trial kay kinahanglang mo convene sila isip impeachment court. So pasabot ana lahi man gud na ang ilahang trabaho isip legislative body sa ilang trabaho isip mga senator judges. So there should be a formal convening nya kahibaw ra bata nga June 11 pa supposedly unta magsugod ang tanang mga kalihukan about sa impeachment matod sa letter nga gipada ni Senator Francis Chis Escudero didto sa House of Representatives. Pero kanilaging duha si Senador Risa Ontiveros ug Senador Kiko Pimentel gusto lagi sila nga Coco Pimentel gusto lagi sila nga sugda na dayon makonvene na dayon ang Senado. Kay matod pa nila dili ni angayan nga langay-langayan kay matod nila ang naa sa constitution klaro kaayo og tataw nga forthwith meaning immediately sugda na dayon ang trial human ma-transmit ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. So mao to nga human nga wala nakauyon si Senator Bato de la Rosa kagahapon sa kompromiso nasay lain nga debate nga nahitabo over whether ang ilahang paghural, ang ilang pag-take of oath as judges would be tantamount or equivalent to convening the actual impeachment court. Nya pagkahuman sa suspended session, si Senator Villanueva mi sulti na sad ni siya, mi clarify ni siya nga no, ang oath taking karong hapon would constitute the court pero dili ni siya mo convene sa court. So it's a matter of semantics. Mura na siya technicalay lang ang panagistorya. So ni take oath lang usa sila pero wala pa na convene ang impeachment court. Sa ato padili pa masugda ng impeachment trial as of karon even if the presiding officer si Senator Escudero already took his oath yesterday and even if ang mga senator judges mo take sa ilang oath karong hapon. So importante magud ni mga higala ang timing ang progress sa impeachment kay of course daghan ang mga nakisawsaw, daghan na ang ni-appeal sa mga istorya na uban gusto sila nga magsugod din ang Senado because klaro man kung ato bitawng tan-awon kung unsay nahilatid sa Batakang Balaod tan-aw nato diri ang impeachment trial katong forthwith kay mao man gyud to ang ilahang gidebatihan pag maayo. Ang gibutang manggod diha sa impeachment sa constitution kay trial shall begin forthwith. So, and the Senate shall begin the trial forthwith. Or trial by the Senate shall begin forthwith. So, unsa may pasabot ang forthwith kagahapon daghansan ang daghansan ingon si Senator Cayetano ang katong laki si Senator Alan Peter Cayetano nga no, ang pasabot sa forthwith is not necessarily agad-agad. So iyang gikontra ang framer sa constitution nga si former Supreme Court Associate Justice Azcuna nga mauna mismo iniingon nga siya mismo ang ni-insert sa word nga forthwith to mean nga agad-agad. Pero kagahapon si Senator Alan Peter Cayetano ingon siya nga lahi man ang meaning sa
forthwith. Kay matod pa niya, it doesn't necessarily mean immediately. Pero akong gi-google, ang meaning man jud sa forthwith kay immediately or without delay. So, mauna, kagahapon, daghan kaayong mga nitabi, daghang gustong musulti, na daghang adto sa mikropono kay gusto nga mo padayag sa ilahang mga panglantaw, sa ilahang mga opinion. Pero like I said, ang Senado naama dihay mga abogado. Si Senator Coco Pimentel is bar top-notcher. Si Villanueva also is a lawyer. So pero niingon si Senator Cayetano kagahapon nga just because they are lawyers kuno doesn't mean nga wala sad sila personal interest when it comes to the impeachment. So mao na ang gi-remind kagahapon ni Senator Cayetano. So mo ni daghan kaayong legal squabbles kagahapon, kagabi. So medyo nag-init na diha sa plenary hall sa Senado kagahapon kay tungod aning debate sa preliminary nga hearing for the convening of the constitution of the impeachment court diha sa Senado aron pagtuki sa impeachment or articles of impeachment ni Sara Duterte. So karon all three motions were approved with no objections, but the tiny two-member minority block, duha na lang yun ang nahabilin sa minority block diha sa Senado, no? So sila na lang Senator Risa Ontiveros o Coco Pimentel, na dismaya ni sila tungod sa ilahang pushback kay gusto man unta sila nga makasave og time, gusto sila nga dalion, sugdan dayon kay maumang kuno ang mandato sa konstitusyon. Pero unfortunately tungod sa mga debate kagabi og tungod sa pagdumili sad sa majority block nga sugdan dayon tungod sa matod pa nila mga legal nga mga repercussions, so kagahapon wala gyud na dayon. But at least dunay compromise, they call this a compromise, ambot para ninyo maka-agree ba mo nga kompromiso na ilang gibuhat. Basta at least kagahapon ang klaro si Senator Francis Chis Escudero naka-take na siyang oath, unya ang mga senador sad karong hapon schedule sa ilahang pag-take og oath isip mga senator judges. Si Senator Risa Ontiveros miingon siya nga ang pag-take kuno sa oath karon kagahapon ni Senator Escudero o karon sa mga senator judges, ang natural effect ana, we have constituted an impeachment court. Si Coco Pimentel miingon sad nga we are being dropped. The minority is being dropped if we now object to the third motion. We wanted to convene the court tonight. This is the product of an attempt to compromise. Ang mga legal nga experts o mga civil society groups atong mahinumduman nga grabe ang ilahang in fact ang mga maestro, ang mga dean sa mga law schools repeatedly urged the Senate to stop delaying the trial kay matod pa nila ang konstitusyon ni mandar gyud nga ang impeachment proceedings shall forthwith proceed regardless na sa upper chambers legislative calendar. Kay sa ilang legislative calendar, when I say legislative calendar, legislative meaning ang ilang trabaho isip tigpanday og balaod, which is lahi sa ilang trabaho isip mga senator judges. Ang ilang trabaho isip pagpanday og balaod mahumani, I think mo adjourn na June 11 or June 13 sine die adjournment ang tawag ana, meaning to say ang tanan nila nga mga trabaho isip legislators or tigpanday og balaod mahuman na at that time, even if dili pa mahuman ang tibuok termino nila kay ang tibuok term nila mo end man adto before 11:59 of June 30. Pero ang kining ilahang trabaho isip senator judges will not be affected by their adjournment as a legislative body kay again ang nature sa impeachment proceeding dili man ni siya part sa ordinary work or job sa usa ka senador nga mupanday og balaod kay or mo conduct og mga inquiries in aid of legislations. Those are things nga part sa legislative work sa mga senador. Ang kining impeachment lahi man ni siya, so sui generis, a class of its own.
So mao na nga mulungtad siya beyond the adjournment sa Senado. Si Escudero atong madumduman nga gi-reschedule niya ang reading of the charges gikan sa supposedly June 2 kining reading of the charges, part ni siya sa procedure nga every time dunay impeachment case nga maabot diha sa ganghaan sa Senado, before magsugod jud formally ang trial, usa sa mga pambuhaton basahon sa ang charges nga gi sagpa didto sa kung kinsa man ay gusto diha palagputon or impeach. So supposedly ang original schedule sa reading of judges June 2 pero gi-move ni to June 11. So mao ni nga nahatagan ang Senado og pipila na lang ka adlaw before ang Kongreso mo adjourn sine die June 14 day nga lang sine die adjournment. Ang presidente sa Senado nga si Senator Chis Escudero may deny na ni siya nga iyahang gi-intentionally deny ang trial. Niadtong Lunes sa usa ka plenary session, batod ni Escudero nga he was merely following the rules aron malikayan ang mga pag-question, malikayan ang mga sayop. So gusto lang sad siya nga everything is done in accordance with the rules or in accordance with the law. Muna ang giingon sa Di Escudero nga nung di siya wa niya karakaraha ang proseso. Apan si Senator Hontiveros mi akusar kini sa Senado of deliberately choosing to stall the proceedings. Meaning to say, murag gituyo magyud ni sa Senado nga langay-langayon. Nato ni Hontiveros nga di ta makaingon nga we had no choice, nga that we were straight-jacketed by what our rules on procedure provided. We had a choice every step of the way. Naaman magyud tay choice. Wala may ingon nga dili ta makakonvene yun. Kita mismo ang naglangay-langay. In fact, si Senator Alan Peter Cayetano may agree ani nga he could have written a letter to the Senate President urging the Senate President to already start the with the impeachment trial as early as way back in February, or was it March, when the articles of impeachment were transmitted from the House of Representatives padung dito sa Senado. Pero wa sa kuno na niya buhata matud ni Senator Alan Peter Cayetano kay matud niya lahi kuno ang nature sa tao nga gi-impeach, because ang gihuptan nga opisina sa tao nga gustong i-impeach karon Vice President, spare tire man kuno na siya, wala man gyud kuno na dili man siya matter, there is no sense of urgency there nga kinahanglan yun nato palagputon, because ang trabaho man sa Vice President is only to replace the work of the President in case the office of the President becomes vacant. Pero mao na nga si Senator Cayetano matud pa niya nga wala siya nakita nga igong rason nga nga dali-dalion kini nga impeachment trial. Pero mao lagi na matud ni Senator Risa Hontiveros nga our choice has been to delay, to drag our feet, to hide behind what we say are legal ambiguities. In other words, matud ni Senator Risa Hontiveros, ato lagi gamit ang mga ambiguities, ato gigamit ang mga teknikalidad, ato gigamit ang murag questions of technicalities aron lang madugay-dugay, malangan-langan ang kining atong pagsugod sa kining impeachment trial. So kagahapon sad, while all these things were ongoing inside the Senate of the Philippines pod kagahapon mga higala, daghang mga miyembro sa civil society groups, mga religious o cause-oriented organizations o mga opposition parties, adto ni sila sa Senate complex diha sa syudad sa Pasay kagahapon kay gusto nila nga mag-convene na ang impeachment court aron sugda na ang trial ni Vice President Sara Duterte. Uban sa mga nagrally kagahapon, mga miyembro sa Tindig Pilipinas, Nagkaisa Labor Coalition, Mamamayang Liberal Party List, Kalipunan, ug ubang mga student groups o mga grassroots community organizations. Ang ilahang gitawag nga multi-faith gathering gipahigayon diha gawas sa Senado.
Si Akbayan Party President Rafaela David miingon nga ang ilahang panawagan alang sa paspas nga impeachment trial, dili paspas but aron sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Duterte, nahimo na kining usa ka national movement nga gisuportaan sa mga universidad, sa mga legal experts o mga matud pa niya civic groups. Si Akbayan Party President David miingon nga si Senate President Francis Chis Escudero ug ubang mga liderato diha sa Senado are stalling the process apparently to satisfy their political interest. Matud niya nga only the Senate leadership stands in the way. Nga it's time to show courage and follow the Constitution. Si David also gikondenar ni David ang kitong proposal ni Senate Majority Leader Francis Tolentino nga limitahan ang trial to 19 days only, covering only 2 articles of impeachment. Matod ni David nga it's a trap disguised as a compromise. Kay gusto man to nila dali-dalion lagi kuno ang impeachment trial. Iban ka 19 days lang sila mag-convene. Ya 2 articles of impeachment lang ang tukion. Ya dayon mubutar na dayon sila. So ang mga rally organizers kagahapon miingon nga they intend to hold mag-prayer vigil ni sila karong gabi diha gihapon gawas sa Senado unya magpundok na sad ni sila for Day of Action for Truth and Accountability karong hapon kung diin expected na sad ang Senado nga mo kick off silang trial with the presentation of articles. So mo na ang mga panghitabo sa Senado kagahapon ya mga atangan nato karong hapon o karong gabi kay karong hapon expected na mo take oath ang mga senator judges ang senators diha sa 19th Congress katong mga bag-o na kadaog nga senators nga dili pa bag-o na kadaog nga senador dito sa 2025 midterm elections pag Mayo wala pay appeal ana kay karon 19th Congress pamanta katong bag-o na kadaog mo join na to sila sa 20th Congress. Sa pikas bahin ang kampo ni Vice President Sara Duterte miingon nga ang proseso sa impeachment is flawed. FLAWED, meaning to say dunay mga sayop-sayop, dunay mga buslot. Apan mi-insister sila nga ang ilahang kampo ready in kaso man gani kung mahinayon ni nga trial. So ang si Vice President Sara Duterte, ang iyang defense team miingon nga preparado kay sila to confront the charges against the Vice President during the impeachment trial. Even if ang kining proseso kuno matod pa nila gihulagway ni nila nga constitutionally flawed. So sa usa ka pamahayag ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ingon ni sila they made clear nga they would not back down from the proceedings while simultaneously challenging their legitimacy. Matod sa ilahang statement nga we deem it proper to refrain from commenting on matters that are exclusive and internal to the Senate. However, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the 4th impeachment, suffers from serious constitutional infirmities. Usa sa mga natuki sa kagahapon sa debate or na-raise, wala gyud nila natuki in depth, pero usa sa mga na-raise kay kini manggong articles of impeachment nga na-transmit sa didto sa Senado. Ikaupat ni siya nga impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. And do na manggoy rule when it comes to impeachment nga dili ka pwede maka-file o maka-initiate. Dili ka pwede maka-initiate og impeachment complaint against or dili ka maka-initiate og impeachment proceeding against an impeachable official for more than once every year. So ikaupat naman ni kuno nga complaint mo na nga matod pa nila ni violate kuno siya sa one impeachment case per year nga rule. Pero kana siya sad kuan pa sad na siya liunon pa sad na kung katubang previous 3 ka mga impeachment complaints matawag ba to nga initiation or
dili to matawag nga initiation kay ang initiation mao man gyud tong pagdawat sa impeachment complaint diha sa House of Representative panel of a complaint that is sufficient in form and substance. Matod pa sa ako ang maestro sa una diha sa law school nga si Attorney Badayos, di jud ko makalimot aning amo ang leksyon sa impeachment kay I think this was the case of Francisco versus House of Representatives. So karon daghan kaayo mga question, mao lagi nag-iingon nila daghang infirmities. So tan-awon sa dinato kung matuki ba ni siya in more detail as the days progress, but suffice it to say that for now at least gamay naman lang sad nga unsa naman taron June 10 naman taron, so by June 11 ugma so mag-expected na sad nga sugda na formally ang impeachment trial pinaagi sa hopefully mabasa na ang charges against the Vice President ugmang adlaw. So ato gyapon ang tutukan ang mga latest developments sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nya kana lang usa karon kay napupos naman sa dangtong oras. So ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang kakugi mo'y hagdanan sa tao nga muhatod kaniya ngadto sa kalampusan. Ang dili makamaw mo sakripisyo, ang dili gustong maghago, way padulngan. Diha ra gayud kutob kita. Way pagasinso. Way mayong kaugmaon ang imong mapaabot. May mga tao nga ingon ini ang batasan, usikan ang mga kahigayunan nga mulabay labang. Daghan og pasangil. Kung ngano nga dili sila muatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Gani, dunay panultihon sa pinulungan nga English nga nag-ingon, he who excuses himself, accuses himself. Busa, dili gayud maayo nga sa bisan unsang kahigayunan, ikaw mo balibad. Labi na gayud kun ang maong kahigayunan gikan gayud sa Ginoo. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, ayaw na paggamit og daghang pasangil sanong sa mga tawag niya. Kay sa Hebreo 3:15 nag-ingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Angay mong masayran nga ang matagtawag sa Ginoo nagdala og mga panalangin. Kung gitawag ka sa Ginoo sa pag-alagad kaniya, ayaw pag pinariha sa uban nga moingon nga dili pa ako andam. Kay samara sa imong gibalibaran ang iyang grasya o mga panalangin. Sa panultihon 14:23 nag-ingon, pagbuhat og maangkon mo ang hamugawing kinabuhi apan paglingkod lang og magpunay og tabi og malaot kagayon. Mao kini ang pulong nga gihatag og giya sa atong Ginoo alang kanato. Mag-ampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Lang itong amahan, nasayod kami nga ikaw dunay calling sa tagsak kanamo. Ug tinguha namong mutubag sa maong tawag kay kini nagdalaman og mga panalangin. Apan usahay ang kahadlok mahimong babag sa mong pagsanong kanimo. Kay dili kami takos nga moalagad kanimo. Busa ibubo kanamo ang imong grasya aron mahitsas kami ug mahimo ang imong mga sugo dinhi alang kanamo ug kami mag-alagad kanimo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tuong tulumanon tikang buntaga.
Atong pasalamatan ang Philippine Airlines, si Archbishop Jose Palma, thank you. Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Nya, thank you sab sa among news manager, Cap Dennis Tabar, uban na itong kaubanan sa TOC, silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel o Ma'am Joanne. Sila po nilang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond o diri sa studio. Dagang salamat kang Sir Ferdy. Nya, daghan na lang salamat sa inyong panag-uban sa ngan sa kong partner Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita na sa taugma sa atong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, naksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,